Inaanyahan ko po na tayo po ay mag-settle down na po. At Amen. Maganda sa papuri sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. At bago po tayo magsimula, nais ko pong i-share yung ating verse of the day. Amen. So, sino pong nakabasa na? Sabayan niyo po ako. Sa Mark 8:35, "For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me and for the gospel will save it." Amen. Naintindihan po ba natin ang salita ng Panginoon? Amen. Walang katuturan ang buhay mo kung nabubuhay ka para sa sarili mo. Amen. Pero kung gagamitin mo yung buhay na meron ka ngayon, amen, para sa Panginoon, mas magkakaroon ng purpose yan. And kaya tayo nabubuhay, and bawat hininga natin ay hiram lang natin sa Panginoon. At ang purpose natin sa mundong ito ay magbigay papuri sa Panginoon. Amen. Sa gabing ito, hallelujah, hayaan natin ang presensya lamang ng Panginoon ang manahan sa bawat isa. Ang presensya lamang ng Panginoon yung mag-comfort sa'yo sa oras na to. As we worship Him, let us surrender all our doubts, our worries in life. Amen. Lahat ng baggages na meron ka, bitawan mo na yan. I-surrender mo lahat yan sa Panginoon. Hallelujah. We worship you, Lord God. Salamat, Panginoon. Dahil muli, Lord God, sa buong taon na to, Panginoon, ipinakita mo kung paano ka naging Diyos sa bawat isa. Kung gaano ka naging tapat sa mga pangako mo, Lord God, sa inyong mga salita, Panginoon. Kung paano ka naging Diyos, Lord God, sa bawat challenges na pinagdaanan namin at patuloy namin pinagdadaanan. Tunay nga, Panginoon, na kailanman hindi ka nagkukulang. At sa oras na to, Lord God, hayaan mo, Panginoon, na papurihan ka lamang namin. Awitan ka namin na may pusong galang, Lord God. Oh, we worship you. Oh, we worship you, God. Purihin ka. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Come on, church, sabay-sabay po tayo. Sa lahat ng panahon, ating itaas ang ating mga kamay sa oras na to. Hallelujah. Yes, Jesus. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Oh, we worship you, God. Minsan pa ating awitin. O Diyos, Ikaw ang tunay. Open
iparinig ang nais mo sa lahat. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Ika'y hindi nagbago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Come on, church! Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, aming Ama, patuloy kang magliwanag, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Patuloy kang maitaas, Lord God, sa buhay namin ito, Panginoon. Lord, hindi namin kaya mag-isa kung wala ka, Panginoon. Kayo lang ang aming sandigan, Lord God. Lord, kayo lang ang aming kakapitan, Panginoon. Dahil ikaw ang nag-iisang Diyos ng buhay namin, Panginoon. Come on, sabay-sabay nating awitin sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka
buhay ko. Aming Ama, itataas ang ngalan mo. Jesus, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Jesus. Buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Patuloy kang itaas, patuloy ka namin itataas. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Hindi nataas, itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Tumasyal sa lahat ng panahon, ika'y naging Diyos. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Hindi ka nagbago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, come on church, this is our prayer for tonight. Sa lahat ng oras, Nariyan para sa Panginoong Jesus. Patuloy ka naming pinupuri, Panginoon. Patuloy ka naming dinadakila. Di ka nagbabago. di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging Sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka magliwanag ka sa buhay. Minsan ba hindi nagbago? Di nagbabago. Diyos
Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Yes, Jesus. Lord, tulad nga po sa inawit namin, Panginoon, kailan may hindi ka nagbabago, Lord God. Kahit kami, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na nagbabago, Panginoon. Pero kayo, Panginoon, kailanman hindi ka nagbago sa amin, Lord God. You are consistent with your love. You are consistent with your grace, Lord God. Kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, kayo, Panginoon, hindi ka nagbago sa amin, Lord God. Patuloy ka pa rin nagiging tapat sa bawat isa. At sa oras na to, Panginoon, muli pang pinaalala niyo sa amin na, Lord God, nandyan ka lang palagi sa tabi namin, Panginoon. Kahit kami, Lord God, nakakalimutan ka namin, Panginoon. Kayo, Lord God, never niyo kaming kinalimutan. Never niyo kaming tinalikuran, Panginoon. Dahil ganun niyo kami kamahal. Salamat sa presensya niyo, Lord God, na patuloy na nananahan sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga pangako niyong totoo. Lord God, na yun yung nagiging sandigan namin para patuloy na lumaban sa mundong to, Lord God. Nang punong-puno ng temptation, ng kasalanan, Panginoon. Thank you for your word, Lord God. For your guidance, Panginoon, na kung wala yun, Lord God, isa kaming ligaw na tupa. At sa oras na to, Lord God, as we seek your word tonight, Panginoon, we pray, Lord God, na yung mga salita na yun, yung totoo, yung buhay, Panginoon, ay matanim sa puso ng bawat isa. Hindi lang namin narinig, lumabas sa kabilang tenga, kundi isa puso namin, Lord God, yung mga salitang ito na nagmumula sa inyo. Lord God, patuloy ka namin tinataas, dinadakila, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang isang Diyos at nag-iisang Diyos sa buhay namin, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon. And right now, once again, come on, church, give your best clap, give your best shout to the Lord right now. Hallelujah! Because He deserves all the claps, all the adoration that comes from you. Hallelujah! Thank you, Jesus. Patuloy ka namin tinataas, dinadakila, Panginoon. Wala nang iba, Lord God. This is our prayer, our worship. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen.
Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Praise God. Um, Hindi ko po alam gamitin yung tablet. Praise God. Sige po. Ayan. Okay na po. Mm-mm. Ayan. Amen. Praise God. Papasalamat po ako sa Lord kasi isa na naman pong araw, amen, na we are privileged to, pray for one another, pray for the church, pray for the nation and everyone po, no? Kasi hindi sa araw-araw meron tayong opportunity na kaya nating ipag-pray ang lahat ng bagay na ito. Amen po. It's only by the work of the Holy Spirit within us. Amen. Praise God. Sige po, let's start. Amen. So, before po tayo mag-proceed sa ating word, let us first open in prayer. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Hallelujah, Heavenly Father, Lord, we thank you for today, for this night, Panginoon, that you have once again opportuned us with, Father God, to be able to, Lord, pray for one another, pray for the church, pray for the nation, and pray for mga personal requests, Father God, na dinidesire ng aming mga puso. Sa oras na to, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na pangunahan ng iyong banal na Espiritu, Father God. We entrust everything to you, Father God. We depend, Panginoon, on the power of your word, on the power of the infilling of your Holy Spirit, Panginoon. And help us, Father God, to be open, be teachable, humble our spirits and our hearts, Father God, to receive and apply your word, Panginoon, sa oras na to. Lahat kami, Lord, ay mga estudyante mo, Panginoon, at mga anak mo na nais matutunan ang iyong salita, especially with the topic for this month, Panginoon, which is submission, Panginoon. Lord, salamat po dahil we are privileged to hear from you. We are privileged, Father God, to receive from you, Panginoon, and maraming salamat po sa inyong habag. Salamat po sa inyong mercy, Panginoon, at patuloy na pagmamahal, Father God. Indeed, Diyos ka sa amin mula noon hanggang ngayon, Panginoon, at wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, walang papantay sa iyo, Ama. At salamat po dahil alam namin, Panginoon, that as we receive your word right now, Lord, you are blessing us with your power, you are blessing us with your wisdom, you are blessing us with understanding and knowledge, Panginoon, to apply, Father God, and receive your word tonight. Maraming salamat, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng puso, puso, Panginoon, na nanampalataya sa pananalangin ngayong gabing to, Panginoon, at sa salita mo, Father God. We honor you, we praise your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Sa mga naniniwala po sa panalangin, palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Amen. Praise God. Ayan. So, ayun po, no, I believe that, yung theme po natin for this month of October is about submission. And specifically po, this week, yung topic po natin is about the submission to the ministry. Last week po was, ano pong topic natin last week? To the Lord, yan. Nakalimutan na yata. Amen. Submission to the Lord. And ayan po, no, submission to the ministry tayo ngayon. And Pastor Aris opened us, no, with this topic through his message nung last Sunday, which is, ayun, about sa submission to God. And what I remember the most, and yung nagkaroon ng impact sa akin was, ayan, sabi niya dito, submission to God's ministry is not a job or work. It's our calling. Amen. It's our calling po. Ito po ay pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Dagdagan ko lang po kasi I super duper. I super agree with this kasi, ayun, as I come along with age, hindi naman siguro. Siyempre sa journey natin with the Lord, no, nare-realize natin yung mga ganitong bagay. And dadagdagan ko lang po yung kay Pastor Aris. And it's my personal experience and preference po. Our submission to God's ministry is a lifetime commitment and calling. Yan, dinagdagan ko lang ng a lifetime commitment and a lifetime commitment. Ayan, kasi
I just came to realize na yung binigay ng Panginoon sa atin nung sinave niya tayo is hindi lang naman yung pang ngayong araw na salvation, tama. Hindi lang naman yung pagkakaligtas na para lang sa araw na to. It's a lifetime salvation. Amen. Na binigay niya sa atin kapalit ng kanyang bugtong na anak. Amen. And it's just a natural response na yung ministry natin is ibibigay natin sa Panginoon ng lifetime commitment. Amen? Amen? I pray po ma-realize natin yung bagay na yon, no? Na ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon ay panghabang buhay po. Panghabang buhay na ministry, panghabang buhay na calling, amen, sa Panginoon. Praise God. And, ayan, baliktad pala. Okay. May nakapanood na ba ng movie na yan? Hindi. Hindi. Ano po yan? Sino yung apostle na kalbo? Yung nag-shave ng buhok. Si Paul, yan. Si Paul po yan, no? And may movie yan. May movie po yan. Ano bang title ng movie na yan? Apostle Paul. Alam ko, yung title ng movie na yan. And try nyo po i-watch kasi ang maganda po yung pagkakaano nila sa buhay ni Apostle Paul, his journey, his missions, and also yung struggles ng mga early churches noon. Yan. And isinabuhay po dyan yung panahon na kasama niya si Luke. Yun. So, si Apostle Paul po, di ba before I mentioned na when it comes to apostle, yung una nating, ako personally, dahil nag-agree ako kay Miss Grace dito doon sa sinabi niya na kapag narinig niya or naisip niya yung word na apostle, yung unang papasok sa isip niya is si Peter. Although most of us or others are, for the other people is baka si Paul, no? Kasi mas evident yung work niya, mas evident yung pagkilos niya and yung mga yung mission, yung ministry niya sa church, no? Mas evident sa Bible. Amen. Pero, yun nga, ako personally, makakategorize ko po si Paul as mas prominent siya sa ministry and sa mission. Kaya nung time na ito yung topic, siya agad yung unang pumasok sa isip ko, si Paul, no? Submission to the ministry. Alam naman natin, no, na yun nga, very detailed yung buhay niya compared sa ibang mga apostles or ibang mga followers, disciples ni Jesus. Mas evident yung buhay niya, yung naging mission niya, and mas detailed yung mga naging pangyayari, no, sa buhay niya compared sa iba na one-liner lang, ganyan. And then, sa sobrang detailed, ilan nga pong books yung sinulat niya? Ilan daw po nung nag-quiz tayo nung Sunday? 17. Ayan. 17 letters po, no? Kung iisipin, letters, books, ayan. 17 letters, 17 books, no? Kung iisipin natin, pwede nang maging separate Bible sa sobrang dami, 'di ba? So, si Paul kasi siya yung a writer person in contrast with Peter na hindi po siya writer person, no? So si Paul, dahil matalino siya, sa totoo lang, matalino po siya dahil alam niya yung tawag dito, yung oral law ng mga Jewish oral law ng mga times na yon, no? Kaya nga siya isa sa mga persecutors ng Christians. Ayan. So si Paul yung naisip ko nung time na ano yung topic na to sa akin. Let's have a brief background po on what is Paul's, nababasa ba? What is Paul's mission and journey, yan, sa buhay Kristiyano niya. So I believe, alam naman po natin that Paul was converted, 'di ba? Na-convert po siya dahil hindi po siya talagang Christian. Hindi po talaga siya follower ni Jesus. Isa nga po siya sa mga taga-usig. Isa nga po siya sa mga taga-condemn, taga-patay, taga-persecute ng mga Christian nung panahon na yon. But he was converted in Damascus. And doon niya na-encounter si Jesus. Doon niya na-encounter si Lord nung time na yon. And mababasa po natin yan sa Acts chapter 9.
Amen? So kung babasahin po natin yan, magkakaroon po tayo ng background na binulag siya, no, ng Panginoon for how many days po? For 3 days. Binulag po siya ng Panginoon and he wasn't able to drink or even eat nung mga panahon na yon. Pero merong propeta na ginamit po ang Panginoon para pagalingin siya, which was si Ananias po. Amen. And then nung time na na-convert siya, nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon, no? Diyan na po nag-start yung missionary journeys niya. Ang missionary journeys niya po, originally, tatlo lang, pero kina-consider nila na yung fourth journey niya was when he was a prisoner to the Romans. Okay? So sa tatlong journey po na yan, sa tatlong mission na yan, makikita po natin dyan kung kailan din nag-arise talaga. I mean, kung kailan niya naisulat din yung mga letters, no, na sinulat niya, na mababasa natin ngayon sa Bible. So sa first missionary journey po niya, doon po siya sa Antioch. Antioch po is a Greek city. Amen? And balik-balik siya sa Antioch, Jerusalem. So yun yung first missionary niya. And sa first mission niya, kasama niya po dito si Barnabas. No? Si Barnabas po yung kasama niya dito. Tapos po, nung natapos na, when this first mission is ongoing, dito niya din nasusulat yung book of, yung letters to the Galatians. Yan. So, dito nag-arise, no? Dito siya nag-start magsulat ng tungkol sa Galatians. Tapos po, di natapos na yung first missionary journey niya, na nagkaroon naman siya ng plan to have the second missionary journey with Barnabas na i-revisit yung mga na-establish na niyang mga church doon sa first mission niya. Ganun yung naging plano niya. And sinabi niya yun kay Barnabas, na sabi niya, ganun yung plan niya. Nag-agree si Barnabas. Ang kaso, may isang condition si Barnabas nung time na yon na isama si John Mark. Ang kaso, si John Mark nung panahon kasi, nung first mission nila, iniwan sila. So, nag-quit itong si John Mark. So, hindi sila nagkaintindihan, hindi nag-agree si Barnabas na si Paul kasi ayaw niya ng isama, ayaw niya daw magkaroon ng quitter sa grupo nila. Ayaw niya magkaroon ng quitter sa mission nila. Gusto niya, mas kailangan niya ng dependable na tao. Kaya hindi siya nag-agree na isama si John Mark. Kasi si John Mark nga, iniwan sila sa ere nung first mission nila. Kasi si John Mark daw nahirapan, no, na-discourage, dahil ganun yung mission na pinasok niya, ganyan. So, in comfort of his home, umalis siya. So, ganun yung nangyari. E di sa second journey, si Barnabas, naghiwalay na naghiwalay na si Paul at saka si Barnabas. Ang kasama na ni Paul sa second journey niya is si Silas. Yan, si Silas po. Tapos, along the journey, nung napunta sila sa Lystra, nakilala niya si Timothy. Si Timothy, yun yung parang anak-anakan niya. And doon na sila nag-start magsama. Tapos si Barnabas, humiwalay, sinama niya si John Mark sa kanya. At di ko po alam saang lupalop sila pumunta. Hindi, joke lang, hindi ko na kasi pinag-aralan yan. Okay, so in their second missionary journey, si Paul po ay isulat niya yung 1 Thessalonians at saka yung 2 Thessalonians. And then doon naman po sa third missionary journey nila, ang tawag dito ni Paul, more of in-strengthen na lang niya and in-encourage na lang niya yung mga na-establish na early churches nung panahon na yon. And here, he wrote yung 1 Corinthians, 2 Corinthians, and then yung Romans. Tapos yung pang-apat na journey po is yung journey to the Rome. Ito yung different mission niya kasi nung time na first, second, and third, he was a free man. Likot-likot. Libot-libot po siya sa iba't ibang lugar. Balik-balik siya, no? Kasi planting din siya ng church. Dito kasi, sa fourth, mission na sinasabi, nung prisoner siya, sa Romans, prisoner na siya, nakakulong siya. Naka-house arrest, naka-house arrest po siya. Amen? Pero hindi yon napigilan ng situation niya. Kasi, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang mission wherein he strengthened the churches.
yung mga, in-encourage niya din yung mga believers through his letters. And dyan po nasulat yung Ephesians, Colossians, Philemon, Philippians, Timothy, 1 Timothy, Titus, and 2 Timothy. So imagine, no, kung iaano natin yung taon na ginugol ni Paul sa buhay niya in his life of missions and ministry, siguro po estimate is nasa 16 and 18 months, more or less, mga ganyan po. So, he dedicated in that short period of time that he was converted and nakilala niya ang Panginoon, dinedicate niya po ang kanyang buhay. And it was so amazing kasi kapag babasahin at makikilala po natin si Paul in a deeper level, no? Ma-amaze ka talaga sa kanya kasi, Paul, paano mo to nagawa? 'Di ba? Like, Paul, paano ka nagkaroon ng ganitong dedication, ng ganitong passion, ng ganitong submission, no, sa ministry mo? Actually, kung babasahin natin yung naging buhay niya, yung mga naisulat niya, halos lahat yon letters. Hindi ganun ka, anong tawag dito? Hindi ganun ka pertaining into his life. Hindi ganun ka specific. Pero nasulat dito yung conversion niya sa Acts. No? Sa Acts 9. So, all of his life, nung time na na-encounter niya si Jesus, si Lord was dinedicate na niya. Amen? And since we are talking about submission to the ministry, I pray that this night, magkaroon tayo ng ganitong klaseng puso, ng ganitong klaseng dedikasyon, ng ganitong klaseng passion and submission to the ministry like Paul. Ito yung legit na ito yung legit na parang talagang isinantabi mo yung sarili mong buhay para sa gospel, para sa works ni Lord, para sa tawag dito, para sa evangelism, ministry, and kung anong mission man yan, or anong ministry man yan. 'Di ba? So, ayun yung naging question, paano mo, kung sigurong i-interviewin ko si Paul, paano mo nagawa yon? To the point na, alam naman natin yung struggles ng early churches before na sabihin mo lang na Christian ka, pupugutan ka, isasabit ka, gagawin kang human torch, no? Susunugin ka. Ganun yung mga, nung panahon na yon, yung kalagayan po ng mga early churches. And honestly, we are privileged now kasi wala naman po tayong ganung persecutions. Amen? Grace po ng Panginoon ngayon na naninirahan, namumuhay po tayo sa gantong era wherein may democracy, 'di ba? Nasobrahan nga kung ano-ano na lang yung pinaglalaban natin minsan, no? Amen. Praise God. So, sabi ko, Paul, paano mo to nagawa? Paano to nangyari? Paano mo to nagawa sa buong buhay mo na ganito ka ka-dedicated sa ministry and the mission that you had, no, para sa Panginoon? 3 things po na gusto po nating matutunan from Paul is submission to the ministry is living life for Jesus. Paano po natin nasabi yan? Makikita po natin yan sa life ni Paul mismo. Because in Philippians chapter 3 verse 7 to 8, sabi niya dito, "But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider the garbage that I may gain Christ." Alam po natin I believe meron na tayong background with Paul, no? Na isa po siya sa mga, tawag dito, nakakaangat yung buhay. Kung ikukumpara mo sa ibang mga apostles na sila Peter, fisherman, siya po nakakaangat yung kanyang kalagayan or estado sa buhay. Kasi po, isa sa proof niyan is, ang teacher niya po kasi si Gamaliel.
And sa ganong panahon po kasi, kapag meron kang ganong klaseng instructor, afford mo na magkaroon na, kumbaga kaya mong mag-college ng prestigiyoso, ng hindi, anong tawag, pang private, parang ganyan. Ganon yung, ni Paul nung time na yon. So, afford niya na magkaroon ng teacher na isa sa mga prestihiyosong teacher ng law na si Gamaliel nung time na yon. So, yung background po ni Paul, no, mayaman siya, kaya niyang mag-aral, and kumbaga, and sa work din, kung makikita natin, kasi, di ba, may mga tagatugis siya, persecutors siya, may mga kasama din siyang mga guard kapag siya ay pumupunta ng field para maghabol ng mga Christian. So, sa kalagayan po ni Paul, he can afford anything, and sabi po nila, meron silang, ang trabaho po niya is tent maker, diba? And that is considered na parang family business nila. No? So, yun. Yung estado po ni Paul nung panahon na yon is maganda. Maayos, no? Maayos yung trabaho niya, yung educational background niya, okay, ganyan. Pero, nung time na nakilala niya si Christ, nung time na nakilala niya si Jesus, nagkaroon siya ng encounter with Jesus, kinonsider niya lahat yun na losses. Kinonsider niya lahat yun na garbage. Amen? Para yung gain na meron siya is for Christ. Everything that he did for the Lord is his gain. Amen po ba? Everything that he did para sa Panginoon, kahit na mawala yung bagay na to, mawala yung specific things na to, kahit na yung lifestyle niya, ma-compromise, ma-sacrifice, everything he considered them loss. Kasi para sa kanya, it's a gain para sa Panginoon. Amen po. And, ayan, yan yung conversion, yan yung conversion ni Paul sa Acts chapter 9 verses 3 to 5. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Si Jesus yon na nangusap sa kanya. Si God yon na tumawag sa kanya nung time na yon. Persecutor siya ng mga Christians, therefore, pinipersecute niya na din si Lord. Diba? Kasi follower ni God yung mga Christians nung time na yon. So, ito yung first encounter niya with the Lord. And dito siya nagkaroon ng conversion. Dito niya na-encounter si God. Tinanong niya pa, who are you, Lord? Sabi niya ganyan, I am Jesus whom you are persecuting. Now get up, go into the city, and you will be told what you must do. Tapos, doon siya nagkaroon ng, binulag siya, and for 3 days, dahil bulag siya, hindi siya makagalaw, hindi siya makakain, hindi siya makainom. Tapos, may inutusan si Lord na isang propeta, si Ananias nga, napuntahan si Paul para pagalingin. And then, there, nag-start yung kanyang encounter with Jesus. As Paul realized that his life was for God, his life was for Christ, to the point of writing this verse sa Philippians 1:21 na para sa kanya, to live is Christ and to die is gain. Amen? Ganun. Sabi ko, gaano ka confident tong taong to, no, na masabi yung mga bagay na to. And, kasi sa totoo lang, hindi naman po agad nasasabi natin yan, no? Ako personally, parang before, takot ako sa verse na yan. Takot ako sa verse na yan, sa totoo lang po. To the point na parang hindi ko pa siya kayang sabihin. Hindi ko pa siya kayang i-claim. Hindi ko pa siya kayang parang gawin sa life ko. Sabi ko, wow, parang nung nabasa ko to, sana all ganun yung confidence kay Lord. Sana all ganun yung faith kay Lord. Sana all ganun yung pagkakakilala and relationship na meron siya kay Lord. Kaya doon ako na-amaze kay Paul yung confidence niya na isulat tong mga letters na to.
Kasi hindi ka magkakaroon ng confidence kung hindi mo siya na-experience. Kumbaga parang wala kang guts or confidence na isulat ito kung ikaw mismo hindi ka qualified to do this. Gets niyo po ba? Kung parang nagkaroon siya ng lakas ng loob na isulat to kasi he himself experienced and he himself, ganun yung relationship na meron sila ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ko, sana all, na nakaka-amaze na ganun yung life, na ganun yung pananampalataya, na ganun yung lakad ni Paul with Jesus. Amen? And next po is, yan, submission to the ministry is driven and compelled by the love of Jesus. So nagkaroon siya ng encounter, tama? And I believe that Paul, na-realize niya tong mga bagay na to, that Paul experienced this. Kasi yung background niya nga is he was a persecutor. Kumbaga parang isa yun sa mga kasalanan na parang hindi mo na mapapatawad, di ba? Na pumapatay ka, tawag dito, murder, ganyan. So, pumapatay ka ng mga, actually, innocent yung mga taong yun kasi they are just sharing the gospel lang naman. Wala naman silang inaapakang tao. Inaapakang tao, di ba, ng mga time na yun. So, parang, what made you do na patayin sila, di ba? So, parang, rebellion to the Romans kasi yon na kinoconsider nila. No? Pero kung iisipin mo naman, parang hindi naman siya enough reason yan. Hindi naman siya enough reason para patayin ka. Just to, parang nagsishare ka lang naman ng testimony. Uy, alam mo ba, mga ganun. Diba? Ganon. So parang dito, na-experience ni Paul mismo yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi yun nga, yung background niya from where he was saved by God is a sin na parang walang may papantay na kapalit, na parang life din. Kumbaga parang para parusahan ka is papatayin ka din, parang ganon. So, na-experience mismo ni Paul yung love and yung grace ng Panginoon kasi with all those sin, no, na ginawa niya, with all those sin na naranasan niya, na ginawa niya nung time na yon, pinatawad siya ni Jesus. Amen? Pinatawad siya ni Jesus. Hindi siya ni-reject ni Jesus. Hindi siya tinaboy ni Jesus. And, may isip ba natin na yung dating persecutor, may isip ba natin yung dating taga-usig ng mga Kristiyano is isa na sa mga nagsishare ng gospel, isa na sa naging follower ni Lord? 'Di ba? So, ganun yung parang, na-realize ni Paul nung time na yon na for me that compelled him to really be dedicated and be passionate sa kanyang ministry. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 15, "For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all and therefore all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again." So he was talking about Jesus here, na namatay para sa kanya, na namatay para sa atin. And that love na na-experience niya from the salvation and the repentance na binigay ng Panginoon, forgiveness na binigay ng Panginoon is yun yung nag-drive, yun yung nag-compel sa kanya para maging dedicated sa pag-share ng gospel, amen, sa pag-share ng word, sa pag-evangelize, and i-invite ng ibang mga tao to what? Experience Christ's love as well. Amen? Parang yung laging sinasabi ni Ate Yam before, kung paano niya kami ini-encourage mag-evangelize. Kunwari ikaw, natikman mo yung pinakamasarap na pizza. Diba? Kunwari, natikman mo yung, nakatikim ka ng masarap na pizza. Anong gagawin mo? I-share mo. Uy, tignan mo, natikman ko to, ang sarap. Di ba ganon? 'Di 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 ba ga
Ganon dapat. Amen. Ganon. Ganon yung lagi niyang sinasabi sa amin noon nung ini-encourage niya kami na mag-evangelize. Kasi it's a natural response na yung magagandang nangyari sa'yo is i-share mo. Praise report. 'Di ba? Ganon. So, ganon din yung approach, ganon din yung manner ng sa evangelism. Mara nakatikim ka ng, ano ba yung pinakamahal? Tim Horton? Parang hindi naman. Na pizza. Basta, yon. So, basta pag natikman mo yung masasarap na bagay na yon, out of the abundance of that joy na nararamdaman mo, is i-share mo siya, di ba? Na, uy, tignan mo, natikman ko to, tikman mo, sarap. Di ba? Ganon. So, ganon din yung ano natin sa pag-share ng gospel, sa pag-share ng kabutihan ng Panginoon sa atin. Sa kabutihan, sa pag-share ng love na naranasan and na-experience natin through Christ. And I believe, ganun siya na experience ni Paul. That is why he is very, dedicated. He is very passionate to share the gospel. He is very passionate na i-share yung good news na nangyari sa kanya. Yung good things, no? Yung forgiveness na binigay ng Panginoon sa kanya. And that love compelled him to be dedicated and to be passionate sa kanyang, ang tawag dito, mission and ministry. Alam niyo po kasi minsan, sinasabi natin na hindi tayo makapag 100% or hindi natin mabigay yung best natin when it comes to ministry because, naalala ko si Chris, sorry. Kasi, iniisip natin minsan na, ay, gusto ko na lang maging normal muna na Christian. Saka na lang ako mag-full blast kapag malapit na si Lord. May mga ganon, diba? Yung parang sa ngayon, siguro yung mabibigay ko muna is ganito, ganyan. Siguro ngayon yung mabibigay ko muna is yung tingi, yung katiting ng oras, ganyan. Pero alam niyo po, being a normal Christian, our response should be, ito po hiniram ko kasi sa CCF eh. Kasi it's their message last week na living for God's glory. Hiniram ko po yan. Yan kasi, actually yung topic nila yon is about compromising. Kung Christian ka na, pero you live a life of compromising pa din. For example, pag Sunday, Kristiyano, on fire, radical, pero kapag Lunes, balik dating buhay. Amen? You are a Christian, pero you are living a life of compromises. Amen? Yung bumabalik ka sa dati mong kaugalian, bumabalik ka sa dati mong buhay. Kasi sinasabi nila, magre-repent na lang ako, Lord, kapag nasa deathbed na, mga ganyan. No? Yun yung mga dahilan. Alam ko naman yung ginagawa ko, alam ko naman yung consequences ko. Siguro magre-repent na lang ako kapag malapit nang bumalik si Christ. Mga ganyan, mga ganon, no? So, pero alam niyo po that being a normal Christian is namumuhay para sa misyon ng Panginoon. Amen? Namumuhay para sa misyon ng Panginoon. Ang normal na Kristiyano namumuhay ng may pagsunod. Amen? Ang normal na Kristiyano ay namumuhay ng may buong pusong devotion. Ano bang Tagalog ng devotion? May buong pusong devotion para sa Panginoon. Amen? Ang normal na Kristiyano ay nabubuhay para sa kapurihan ng Panginoon. Sabi ko po before nung Sunday Bites, di ba, yung dun sa word ko na this 2023 is obey, tugon. Na nagkaroon ako ng parang fresh revelation kasi akala ko it's a challenge for me to be a mature Christian na kaya kong ibigay kaya kong maging buhay na sakripisyo para sa Panginoon. Pero nung binasa ko yung part na proper response, proper na yun lang pala yung karapat-dapat at tamang tugon sa Panginoon is, ayan, na nabubuhay ka para sa misyon ng Panginoon, kaya mong ibigay yung sarili mo ng buhay na sakripisyo para sa Panginoon, sumusunod ka para sa Panginoon. Kasi before, ganun yung mindset ko eh.
Before, ganun yung mindset ko na, tinake ko nga yun as a challenge. Kasi akala ko, sign yon ng Christian maturity. Pero hindi. It's not a sign of Christian maturity. It's a sign of being, kumbaga, normal na Kristiyano na nabubuhay para sa Panginoon. It's not something about the maturity. It's not something about na kapag nagawa mo yon ay matured na Christian ka. Na hindi, yun yung normal, kapatid. Yun yung normal na response natin bilang anak ng Diyos. Yun yung normal na response natin at pagsunod natin sa Panginoon bilang siya niligtas niya tayo. Hindi yun sign na, ay dahil nakakapag-ano ka na is matured ka na. Hindi ganon. Amen? Normal na response yun ng, anong tawag dito? Natin bilang sa pagkakatawag ng Panginoon sa atin. Amen po? Amen. So, normal po ba tayong Kristiyano? Minsan. So, abnormal po si CJ minsan. Joke lang. So, normal po ba tayong Kristiyano? Amen. Amen. Normal po tayong Kristiyano. Kung normal po tayong Kristiyano, dapat po namumuhay tayo sa misyon ng Panginoon. Namumuhay tayo sa pagsunod sa Panginoon. Namumuhay tayo for God's glory, and we have that wholehearted devotion for the Lord. Amen. Amen. Praise God. So, ayan. Third pointer po is, submission to the ministry is willingness to sacrifice for Jesus and others. Sino po dito yung kayang mabugbog? Sino po dito yung kayang mapalo, mapahamak para sa iba? Amen? Kasi si Paul, sabi niya dito sa 2 Corinthians chapter 11 verses 23 to 28 po to, pero aanuhin na lang natin. Are they servants of Christ? I am out of my mind to talk like this. I am more. I have worked much harder, been in prison more frequently, been flogged more severely, and been exposed to death again and again. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at the sea, and in danger from false believers. I have labored and toiled, and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst, and have often gone without food. I have been cold and naked. Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Imagine Paul's experiences. Amen, na natamo niya, na naranasan niya, na-receive niya nung time na pinipreach niya yung gospel, nung time na nagme-mission siya para mag-plant ng church to different country, nation, city. Ganito yung na-experience niya. Amen? And tayo, hindi lang umattend yung in-invite natin. Minsan, we are discouraged na. Amen? Hindi lang, anong tawag dito? Ang tawag dito, parang hindi lang sumunod. Ganyan, may mga ganong issues no? May mga ganong challenges sa buhay natin. Pero, for Paul, kumbaga parang kung iisipin natin, wala pa sa kalingkingan, no, nang na-experience ni Paul, yung hardship na na-experience natin ngayon. So kumbaga parang, anong karapatan natin para magreklamo, amen, anong magiging excuse natin, no, na para hindi i-share yung gospel. Kumbaga parang tayo na lang yung parang nagbibigay ng dahilan, tayo na lang minsan yung nag-iisip ng mga, nag-overthink sa mga bagay-bagay na, ay baka hindi siya pumunta. Ay baka hindi niya i-receive si Jesus. Ay baka hindi, mga ganon. No? So, the result whenever we do ministry, the result whenever we
do the things for the Lord is not our business. Ano pong ibig sabihin nun? Kung kunwari tayo, nag-share tayo ng gospel, it's the Lord's work na sa puso ng shinera natin kung magre-respond siya, no? Kung i-receive niya si Jesus Christ. What our business is to focus on the work that the Lord and the mission that the Lord has given us. Kung tinawag niya tayo na mag-share, tinawag niya tayo na mag-evangelize, yun na yung gawin natin. Kung hindi niya tanggapin, hindi na sa atin yon. Si Lord na yung kikilos doon. Kung hindi siya mag-church dito sa atin, okay lang, si Lord na yung kikilos doon. Ang importante, nagawa natin yung part natin bilang worker and missionary ng Panginoon. Kasi minsan ganun tayo nadi-discourage tayo dun sa magiging result. No? Kumbaga nag-worry tayo sa magiging result ng ginagawa natin. What matters is our obedience. The fruit of that obedience na kay Lord na. Si Lord nang bahala. Amen po? Amen. So, ayan. Sabi niya pa dito sa Acts 20:23, I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. Ito lang alam niya. Amen. Ito lang yung alam niya. Every time na pupunta siya sa different cities, different countries to do the mission, ito lang yung alam niya. Na alam niyang merong prison, merong hardships na pwedeng sumalubong sa kanya. And winawarn siya ng Holy Spirit doon. So, yung mga floggings na mararanasan niya, amen, kung magre-receive man yung mga, kung kunwari, nagplant siya ng church dito, kung magiging consistent and mag-grow man yung church na pinlant niyang yon, si Lord na bahala doon. Basta ito lang yung alam niya, na every time na pupunta siya sa bawat syudad, winawarn siya ng Holy Spirit na may kaakibat na hardship, na may kaakibat na prison, na may kaakibat na paghihirap. Pero despite that, nagpatuloy pa din si Paul. Amen? Nagpapatuloy pa din si Paul. And patuloy pa din siyang pumupunta sa iba't ibang mga city to share the gospel. So, sana all talaga. Sana all talaga si Paul. Sana all talaga si Paul. Amen? So, sana magkaroon tayo ng desire, amen, to yung kaya nating ipaglaban yung gospel ng ganon, no? Yung kaya nating ipaglaban yung gospel ng yung salvation and yung word ni Lord ng ganon, na kahit na alam mong may nakaabang sa yung kahirapan, kahit na alam mong may nakaabang sa yung kulong, kahit na alam mong may nakaabang sa yung mga kung ano-ano mong pasakit, still magpupursue ka. Still magpo-proceed ka. Patay kung patay, ika nga, 'di ba? Amen. So I pray umabot tayo sa ganung level of faith. I pray umabot po tayo sa ganung level of obedience sa Panginoon. Amen. Amen. So wait lang. Ayan. Sinabi din niya dito sa 2 Timothy chapter 3 verses 11 to 12, persecutions, sufferings, what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra, the persecutions I endured, yet the Lord rescued me from all of them. Ganun na lang yung faith niya sa Panginoon, na kahit ganun yung mga nakaabang na persecution, sufferings, he believed that the Lord will rescue him from all of those. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. So, hindi ka pinapansin ng mga kaibigan mo, hindi ka pinapakinggan ng mga kaibigan mo, hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw. Lahat tayo na pursuing the godly life that we want for Jesus, we will face persecutions. Nung college nga ako, sabi nila, walking Bible daw. Kasi lahat ng post ko kasi sa social media, verses. To the point na meron akong isang kaklase na in-unfollow ako, kasi ganun yung mga nakikita niya sa social media ko, no? Na hindi ka nila ipa-follow dahil ganun yung mga nakikita nila, no? Baka nasusunod. Hindi, joke lang. So,
baka nasusunog sila no, pag nababasa nila yon. Hindi, joke lang po. So, it's a common suffering, it's a common persecution na hindi tayo maiintindihan and lalayuan tayo ng mga tao just because we follow Christ. Just because we follow Jesus. Amen po. So, hindi ka nag-iisa, kapatid, kung ganyan yung nararanasan mo. Ano pa yan? Common pa yan. Amen? May mga instances pa na baka itakwil ka ng pamilya mo dahil dyan. Amen? Dahil naniniwala ka na may Diyos ka, naniniwala ka sa Bible, naniniwala ka sa salita ng Panginoon, wherein sila hindi. Diba? Ano ba yan? Ano ba yung mga pinaglalaban nyo? Ano ba yan? Bakit mas nauubos yung oras mo dito kaysa... Amen. Praise God. So, it's a common thing sa ating mga Christians, sa ating mga follower na nagpo-pursue ng godly life, na meron tayong sa sacrifice, na meron po tayong papatayin sa sarili natin, na meron po tayong tawag dito, gagawing matuwid para sa Panginoon. Kasi it's all or nothing eh. Amen? It's all or nothing sa pagsunod sa Panginoon. Kumbaga parang it's either you will serve the world or it's either you will serve Jesus. Hindi pwedeng kapag linggo, serve mo si Jesus, tapos kapag Lunes, serve mo yung mundo. Amen? Hindi po pwedeng ganon. It's all or nothing. Kaya nga kapag lukewarm ka, idudura ka ng Panginoon. Amen? Amen. So it's all or nothing for the Lord. Kaya kung ano man yung maging desisyon natin, kung ano man yung pipiliin natin, ano man yung tatahakin natin, I pray that we would give our best and we would give our 100% para sa pinili natin yon. Amen? Kasi even Jesus understands na hindi pwede, na may mako-compromise at mako-compromise. Amen? Na kunwari, pag sinunod natin yung, pag pinili natin yung buhay na simple sa Panginoon, mako-compromise yung luxurious life na pinapangarap natin. Amen? Mako-compromise yung mga personal dreams natin kung pinupursue mo yung dreams mo para sa Panginoon. Amen? Ganun po talaga. Kasi ako personally, na-realize ko na din yon, and personally, pinapaintindi na sa akin ni Lord yung mga ganong bagay, yung mga ganong instances. Dahil sa age? Joke lang. Dahil sa age, parang tandang-tanda sa sarili. Hindi naman po. Amen. Kasi, yun nga, parang since year 2018, nung naging very on fire and radical ako for the Lord, nagkaroon na talaga ako ng desire na parang ayoko na umalis sa church. Parang, parang yung buhay ko, i-dedicate ko na talaga sa ministry. I-dedicate ko na para kay Lord. I-dedicate ko na para sa church. Kumbaga parang, yun na yung pinakapangarap ko, gano'n. Sabi ko nga kay Kuya, kapag nagkikwentuhan kami, kung hindi lang para sa bills, hindi lang para sa pangarap mo for other people, kumbaga parang, okay na ako, dito lang nakatira. Tapos hahatiran ako ng mga church members ng food. Ano yung gano'n? Gano'n sabi ko, Lord, kontento na ako sa ganon. Pero syempre, may mga pangarap pa din na gusto mong ibigay for family, ganyan, diba? May mga pangarap pa rin na, pero kung ako lang sa sarili ko, I am contented and satisfied with the lifestyle na meron ako and na pinupursue ko ngayon. So, I pray na maging katulad tayo ni Paul doon sa area na yon, na magkaroon tayo ng puso, no, that pursues godliness, that pursues Christ, that pursues His mission para sa kingdom niya. Amen. And, nawalan po ba ng battery? Ayan. In conclusion, yan. Submission to the ministry is a response. Like what Paul did
to the call of the Lord. Amen. Ministry is a privilege that kahit na makasalanan tayo, kahit na ganun yung mga naging background natin sa buhay natin, binigyan pa rin tayo ng pribilehiyo ng Panginoon para pagsilbihan siya. Binigyan pa rin niya tayo ng chance, amen, na pagsilbihan siya at gawin yung mission. Grabe, kasi syempre mission yun ng mission yun ni Christ, mission yun ni Jesus. And hindi yun basta-bastang mission. Tapos, sino ba naman tayo para bigyan ng ganong klaseng opportunity? Sino ba naman tayo para bigyan ng ganong klaseng privilege na maging part ng mission na yon para iligtas yung sanlibutan, para iligtas yung mga tao, para ilapit yung mga tao para kay Lord. Amen? And submission to the ministry is an overflow. Why it is an overflow? It is an overflow of the Lord's love. Amen? It is an overflow of the Lord's grace. It is an overflow of the Lord's goodness sa buhay natin. Sabi nga nila, hindi ka naman mababurn out kung yung ministry na yan, magiging response mo siya sa Panginoon. Hindi ka naman mababurn out sa ministry kung iniisip mo na yung pagbibigay, yung pagsaserve mo sa Panginoon, it's just a privilege. Daluyan ka lang, katawan ka lang na ginagamit ng Panginoon. Hindi ka mababurn out sa ministry kung overflow yan ng pasasalamat mo sa Panginoon, kung overflow yan ng pagmamahal mo sa Panginoon, hindi ka mauubusan. Amen? Hindi tayo mauubusan, hindi tayo mapapagod. Napapagod lang naman tayo kapag iniisip natin na sa atin nanggagaling yung strength, na sa atin nanggagaling yung purpose, na sa atin nanggagaling yung privilege, na kapag tayo na, yung nilalagay natin sa sarili natin, sa ministry ng Panginoon. Amen? Kaya, I pray, amen, that yan. Sabi sa Mark 10:45, for even as the Son of Man did not come to serve, did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Amen. Isang buhay, pero lahat ng buhay kayang iligtas. Isang buhay, yun yung sinasabi ni Paul, na isang buhay na namatay, kayang iligtas yung mga buhay ng ibang tao. Amen po? So I pray that the ministry that the Lord has entrusted us with, maging response natin yon sa pagkakatawag ng Panginoon, maging pribilehiyo yon, no? Na magsaserve tayo because of the overflowing goodness, the overflowing love, the overflowing faithfulness ng Panginoon sa buhay natin. Amen po? And from there, kapag ganun yung naging mindset natin sa kingdom ng Panginoon, I believe po na hindi tayo mauubusan. I believe po na patuloy tayong gagamitin ng Panginoon. I believe po na patuloy niya tayong pipiliin dun sa ministry na inaatas niya and in-entrust niya po sa atin. Amen po? Daluyan lang po tayo. We are just a vessel of God's grace, God's righteousness, God's holiness. Amen sa buhay natin. And I pray po na maging katulad po tayo ni Paul sa kung paano siya naging dedicated, sa kung paano siya naging compassionate, kung paano siya nag-submit sa ministry ng Panginoon na binigay sa kanya. Kasi it's an extension of His love. It's an extension of His grace. It's an extension of His passion and compassion for us people. Amen po? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Upang manalangin and for our intercession po, ang gagawin po natin is per ministry. So, for the women's ministry po, you will pray for the church. Magsama-sama po tayo sa isang side. Amen. For the music ministry na nandito po, ipag-pray po natin ang nation. Tapos,
the youth ministry po, let's pray for the family. So, sino pa bang nandito? Tigdadalawa na lang, no? Tigdadalawa na lang. Ulitin po natin. Sige, sa mga women's ministry po, the church and the nation. Yung magkasunod na yon. Sa music ministry po, the family and the finances. Tapos, yung sa youth ministry po, let's pray for the healing na lang. And then, for everyone, the personal request po na meron tayo. Amen po? Amen. Praise God. Sige po, ihanda po natin ang ating mga puso and let's worship the Lord first before we intercede for the prayer points that we have. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka.
tunay, Panginoon, na Ikaw ay Diyos sa aming mga buhay. Tunay, Panginoon, na mula noon, ngayon at magpakailanman, Ikaw pa rin ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw pa rin ang Diyos na buhay na aming sinasamba, pinapasalamatan, Panginoon, and the God that we serve and we pray for, Panginoon, in Jesus' name. Lord, sa oras na to, Panginoon, as we heed to your word and to your Holy Spirit, Father God, we thank you for your holy presence, Panginoon. We thank you for your promises, Father God, na wala kang katulad, Panginoon, na ikaw ay Diyos, magpakailan-kailan pa man sa aming mga buhay, Panginoon. Diyos ka sa amin, Ama ka sa amin, dakila ka, Panginoon, and you are the God that is sovereign, Father God. You are the God, Panginoon, that is in control. You are the God, Lord, that is almighty. You are the God who fights for us, Father God. You are the God, Panginoon, who provides for us. You are the God who heals us. You are the God that provides peace, comfort, strength, Panginoon, sa bawat isa sa oras na to, Panginoon. At nagpapasalamat kami, Father God, for your reminder. Nagpapasalamat kami for the reminder through your word, Lord Jesus, to have a heart, Panginoon, like your follower, Apostle Paul, Father God. Lord, salamat sa ehemplo, Panginoon, ng kanyang buhay. Salamat, Panginoon, sa dedikasyon na meron siya, Father God. Sa passion, Panginoon, na meron siya. Lord, sa submission niya sa iyo at sa ministry, sa mission na binigay niyo sa kanya, Panginoon. Lord, we pray right now, Father God, that also this intercession is a prayer, is a ministry, Panginoon. Praying for other people, Father God. Praying for the nation. Praying for the church, Panginoon. And praying, Lord God, for the healing of everyone, Father God, is also a ministry, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na to, tulungan mo kami, Ama. Tulungan mo kami, Panginoon, na ipanalangin ng may pananampalataya, Lord God, ang church na to, Panginoon. Ang may pananampalataya, Panginoon, ang pamilya, ang nation na to, Panginoon, at ang lahat, Panginoon, ng desire ng bawat isa sa oras na to, Father God. Lord, we thank you for this privilege, Father God. We thank you for this wonderful time to be able to lift up, Father God, our brethren, our brothers and sisters, the church, the nation, the whole world, Panginoon, sa iyo, sa gabing to, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Father God, to have faith. Help us, Father God, to renounce our faith, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, Father God. Tulungan mo kami, Panginoon, na manampalataya sa oras na to, Panginoon. As we pray, Father God, for the church, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na sa oras na to, Lord, itaas ang bawat ministeryo, Panginoon. Itaas ang bawat churches ng Abundant Life Church, Panginoon. Lord, we pray right now, Father God, in Jesus' name, for the Abundant Life Church Philippines, Father God, Abundant Life Church Angeles, Panginoon, Abundant Life Church sa Cavite, Father God, sa Mexico, Panginoon, sa Porac, Lord God, at saan mang lugar, Panginoon. Itinataas namin, Lord God, ang kingdom, Panginoon, na in-entrust niyo po sa amin, Father God, ang ministeryo, Panginoon, sa inyong harapan, Father God. Lord, salamat po dahil you have privileged us with this ministry, Lord God. You have given us this opportunity, Panginoon, to bring people to church, Panginoon, to, Lord, ilapit yung mga tao, Panginoon, sa'yo. At sa oras na to, Father God, we just wanted to thank you, Father, for giving us the opportunity, Lord, to serve you through this minister, Panginoon. Lord, itinataas namin yung bawat churches. Itinataas namin yung bawat ministry ng churches, Panginoon. Itinataas namin, Lord God, yung bawat ministry heads, Father God. Itinataas namin, Panginoon, yung lahat, Panginoon, ng workers, Lord, mula sa pastors, sa elders, mula sa leaders, Father God, and other workers, Lord God, of this church and this ministry, Father God. Lord, tulungan niyo kami na sa bawat pagkilos namin,
tulungan niyo kami, Panginoon, na sa bawat ministry, Father God, na ginagawa namin, lahat ng to, Panginoon, ay isurrender namin sa iyo. Lahat ng to, Panginoon, ay ibigay po namin sa inyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami that in serving you, Father God, may we honor you, Lord Jesus. That in serving you, may we glorify your name. That in serving you, Lord, we bring people to you, Father God, and not sa aming mga sariling gain lamang, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, mula sa pastoral ministry, sa women's ministry, Father God, sa men's ministry, sa evangelism ministry, sa financial ministry, Father God, sa finance team, Panginoon, Lord, sa kids ministry, sa youth ministry, sa praise and worship, Panginoon, sa intercessory, Father God, sa ushering, Panginoon, and Lord, all of the heads ng bawat ministeryo, Panginoon, ng yon, Father God, tulungan mo para magawa, Panginoon, and ma-fulfill, Father God, yung purpose mo and your will in that ministry through us, Father God. Lord, we pray for the humility, Lord Jesus. We pray, Panginoon, for the unity, Panginoon, ng bawat isa sa bahay-sambahayan na to, Panginoon. Pagkaisahin mo kami with a one purpose, with a one heart, to serve you, to honor you, Panginoon. That in everything we do, Father God, may it be glorifying for your name. May it be glorifying for your kingdom. May it be for the advancement, Panginoon, of your purpose, Lord, here on earth. And may we live, Father God, for you and your glory alone, Panginoon. Lord, salamat po sa puso ng bawat isa ngayon, Panginoon. Ikaw ang Diyos na dakila at tapat sa bawat isa, Father God. And right now, Lord Jesus, patuloy naming itinataas, Panginoon, the nation, Lord God. Lord, the Philippines is yours, Panginoon. The Philippines, Lord God, has faith na ikaw ang Diyos na aming sinasamba, na ikaw ang Diyos na buhay, na ikaw ang Diyos na aming pagsisilbihan, Panginoon. At tulungan mo ang bansang Pilipinas, Panginoon, na mas maging Kristiyano, Panginoon, na mas maging kalugod-lugod para sa iyo, Father God. And not just the Philippines, Lord, but also the other nations, Father God. The other nations, Lord, to be Christ-like, Panginoon. The other nations, Lord, to pursue your purpose. The other nations, Panginoon, to submit to your will, Panginoon. Itinataas din namin, Lord God, ang bawat gobyerno sa oras na to, Panginoon. Ang bawat government officials, Father God, and the government systems that we have, Panginoon. We pray, Father God, na ikaw ang manguna sa kanilang mga puso. Ikaw ang manguna sa kanilang mga buhay. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa kanilang mga pamamalakad, Panginoon. Mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababa, Lord, that serves this nation, Father God. We pray in Jesus' name. In Jesus' name, Father God, na ikaw ang siyang manguna. And also right now, Father God, we wanted to take the opportunity, Lord. We wanted to take the opportunity, Father God, to pray for Israel, Father God. We pray for Israel right now, Panginoon. The Palestine, Father God, and the Israel that declared a state of war, Lord Jesus. Lord, we pray for your protection, Panginoon. We pray for your divine intervention, Father God. We pray, Panginoon, na ikaw yung magprotekta, gumabay, Panginoon, at Lord, magbigay ng kapayapaan sa bansang yon, Lord God. Dahil pinili mo, Panginoon, ang bansang yon, Panginoon. At sa iyo ang mga bansang nananampalataya sa iyo, Father God. And we pray, Father God, na kung ano man yung mga naging struggles, ano man yung naging challenges, ano man, Panginoon, yung dahilan, why they declare the state of war, Lord, I pray in Jesus' name. In Jesus' name, Father God, for peace. I pray for harmony, Panginoon. I pray for unity, Father God, and humility, Father God, sa bawat isa. Lord, tulungan mo ang gobyerno ng bansang yon, Panginoon, na ayusin according to your will and to your purpose, Father God. For you do not want them, Panginoon, to die. You do not want them, Panginoon, to suffer. You do not want them, Father God, to be punished like that, Panginoon. Kaya I pray, Lord, sa mga oras na to, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa bansang Israel, na ikaw ang kumilos sa bansang iyong pinili, na ikaw ang kumilos sa puso, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, na naninirahan sa bansang yun. Especially those Filipinos, Lord God,
na nasa bansang yun, Panginoon. Lord, tulungan mo sila na patuloy na manampalataya sa'yo, na patuloy, Panginoon, na kumapit sa'yo, na patuloy, Panginoon, na ikaw ang sambahin, na ikaw ang purihin, at ikaw, Panginoon, ang panampalatayaan, Father God. Maraming salamat, Panginoon. We pray as well, Lord God, for the economic stability, Panginoon, and the status of the Philippines, Father God. Lord, we pray for any corruption, Panginoon, the graft and corruption to recede in Jesus' name, Panginoon. Lord, ikaw lang ang may control sa mga bagay na yon, Panginoon. Ikaw lang ang may hawak, Panginoon, sa stability, Father God, ng ekonomiya ng bawat bansa. Kaya, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, with all the inflations that we are experiencing right now, with all, Father God, pagtaas ng mga taxes, Panginoon, pagtaas ng mga bilihin, Father God. Lord, ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos ng bansa namin, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Lord God, na patuloy na itaas, patuloy na ipanalangin ang bansang Pilipinas at ang buong mundo, Panginoon. For this is your country, and this country serves you, Father God. And we pray, Father God, na mas marami pang mga Kristiyano, Panginoon, ang mag-rise up, magtulong-tulong, magkaisa para ipanalangin ang bansang ito, Panginoon, na magpatuloy sa pananampalataya, na magpatuloy, Panginoon, sa paggawa ng mabuti, na magpatuloy, Panginoon, na purihin ka at sambahin ka, Panginoon, bilang bansa na nagkakaisa para sa iyo, Lord God. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name, Father God. And also, Father God, we pray, Panginoon, for each and every family, Lord, that is here to represent, Panginoon, that is here represented, Father God, sa church na to, Panginoon. Lord, we pray each and every households, Father God. We pray for each and every home, Panginoon. We pray for each and every relationships, Lord, na meron ng bawat tahanan, Panginoon. We pray, Father God, na ikaw ang siyang patuloy, Lord, na manguna. Ikaw ang siyang maging Diyos, Panginoon, ng bawat tahanan. Ikaw ang maging sandigan ng bawat tahanan, Panginoon. Lord, we pray for harmony. We pray, Father God, for peace. We pray for your protection and your provision, Panginoon, for each and every household, Father God, that serves you in this church, Panginoon. I pray for each and every parents, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng pananampalataya sa iyo. Magkaroon, Lord God, ng pamamalakad at pamamaraan ng parenting, Father God, na according to your will and with the Bible, Lord Jesus. And I pray, Father God, that each and every child, Panginoon, children, Lord Jesus, na nasa bawat sambahayan ay maging obedient, maging masunurin, Panginoon, sa mga magulang, and may we honor our parents, Father God, and obey our parents, for this is the first commandment with the promise, Panginoon. And Lord, tulungan niyo po kami bilang sambahayan, Panginoon, na magpuri sa iyo. Kung walang pagkakaisa, Panginoon, Lord, bigyan niyo po kami ng pagkakaisa. Kung walang pagmamahalan, Panginoon, Lord, bigyan niyo po kami ng pagmamahalan, Panginoon. Lord, kung walang kapayapaan, bigyan niyo po kami ng kapayapaan, Father God. For we pray, Lord Jesus, a family that serves you, a family that is united in faith, Panginoon, a family that is united, Father God, in prayer, Lord, and in serving you, in Jesus' name. And Lord, sa lahat ng mga relatives, Lord God, na pinagpipray din namin, Panginoon, Lord, I pray that magkaroon ka ng katugunan, Panginoon. Magkaroon ka ng katugunan at kasagutan, Panginoon, sa mga panalangin namin with our relatives, Father God, that they may be with us, Panginoon, in serving you, in worshiping you, Father God, and in having faith with you, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang bawat pamilya, Panginoon, na kung hindi man buo, buuin niyo, Lord God. Buuin niyo po, Panginoon, those broken families, Father God, that we have. I pray, Panginoon, and we lift them up to you, Father God, that in due time,
in due time, Panginoon, and in your perfect timing, Father God, bubuin niyo, Panginoon, ang pamilya na hindi buo ngayong oras na to, Panginoon. And we pray, Father God, that each household may be a home, Panginoon. Will be a home, Father God, for each and every one, Lord God. Minsan, Panginoon, mas pipiliin pa namin nasa church kasi hindi namin nafe-feel yung family sa bahay. Minsan, Lord, mas pipiliin pa namin na makasama yung mga spiritual parents, brothers, and sisters in Christ namin, Lord, kasi hindi namin nafe-feel yung love sa bahay, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan mo po yung bawat household, Lord God, na mag-arise yung pagmamahalan, Panginoon, na mag-arise, Lord, yung pagbibigayan, mag-arise, Lord, yung pagtutulungan, Panginoon. Tulungan mo kami na wag sukuan ng aming mga pamilya sa pananalangin, Lord God, dahil ikaw lamang, Panginoon, ang may kakayanan na baguhin ang puso ng bawat isa. Ikaw lang ang may kakayanan, Panginoon, na palambutin, paintindi, Lord God, kung pananampalataya na meron kami na hindi nila naiintindihan minsan, Panginoon. That is why, Father God, we will keep on pursuing you. We will keep on serving you. We will keep on having faith, Father God, in you. Dahil in due time, Panginoon, we believe that in your right time, Panginoon, kami ay magiging ilaw at asin ng aming mga tahanan, Panginoon. Ng aming mga bahay, Father God. In Jesus' name, Lord. And right now, Lord Jesus, we also pray, Father God, for the finances, Panginoon. Lord, we pray right now that in every resources that we have, Father God, in every prayer for job security, in every prayer for additional job opportunities, Panginoon, businesses, Lord, we pray, Father God, that as we surrender them to you, Panginoon, turuan niyo yung puso namin na maging prepared sa mga bagay na pinapanalangin namin, Panginoon. Tulungan niyo po ang puso namin at isip namin na maging tama. Yung motibo namin na maging tama, Panginoon. Para po sa mga pagpapalang ibibigay niyo, Father God. Lord, lahat ng to na meron kami, nararanasan namin, nakakain namin, nahihigaan namin, Lord God, na pagsistayan namin ay galing sa iyo, Panginoon. So help us, Father God, to honor you in our finances. Help us, Father God, to honor you in our comfortable life, Panginoon. Help us to honor you, Panginoon, and be a good steward of the job, Father God, of the blessings, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin at pinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon. Dahil lahat ng to, Lord God, inasnap pwede niyong kunin. Inasnap, Panginoon, pwede niyong bawiin, Panginoon. But because of your grace, because of your love, Father God, for us, hanggang ngayon meron kaming trabaho, Panginoon. Hanggang ngayon, meron kaming pinagkakakitaan. Hanggang ngayon, nakakakain kami, Panginoon. At hanggang ngayon, Father God, may mga pinupuksan kang oportunidad para sa amin, Panginoon. And Lord, may we realize that we are just a channel and a vessel of your blessings, Panginoon. And your grace and your mercy, Father God. Kaya turuan mo kami, Panginoon, na maging humble, Father God. Turuan nyo kami, Panginoon, na mas dumepende, Lord God, sa pananampalataya sa inyo, Panginoon, in terms of our finances, O God. For yours is our security. For yours, Lord God, is our resources. For yours, Lord God, is the blessing, Panginoon, na nararanasan namin ngayon, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Lord, we pray for each and every poverty. We pray for the generational curses, Panginoon, of poverty in the family line, Lord God, to be, Lord, broken in Jesus' name. Sa pangalan mo, Jesus, merong kapayapaan. Sa pangalan mo, Jesus, may kasaganaan, Panginoon. At hindi maghihirap, Panginoon, ang buhay ng iyong mga anak na nananampalataya at sumasamba, kumakapit sa iyo, Panginoon, bilang Diyos na tagapagligtas at Diyos na buhay, Panginoon. And Lord, we pray right now, Father God, for the healing of everyone. Sa kahit anong klaseng sakit, Lord, na meron kami, Panginoon. Lord, I pray in Jesus' name, mula ulo hanggang paa, Father God.
na kung ano man yung nararanasan namin kasakitan ngayon, Panginoon, ano man yung nararanasan namin kahirapan sa aming mga katawan, Father God, in Jesus' name, Lord, in Jesus' name, for you are our Jehovah, Rapha, Father God. You are our great healer, Lord. You are our great healer, Father God. And Lord, turuan niyo po kami at tulungan niyo po kami na bilang hiram, ang katawan namin ay pangalagaan namin, Panginoon. Pangalagaan namin, Father God. For this is your temple, Lord. This is your temple, Father God. And we pray, Panginoon, na sa lahat, Lord God, ng merong mga sakit, Panginoon, ay pinagaling mo na. Mental illnesses, Father God, emotional struggles, Lord, physical illnesses, Father God, in Jesus' name. In Jesus' name, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos, Lord God, in due time, our bodies will be glorified, Father God. Our bodies, Lord, will be glorified in your name, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Turungan mo kami, Panginoon, na patuloy, Lord, na manampalataya sa iyo, na kumilos, Panginoon. Mas palakasin mo pa kami, Father God, for your glory and for your mission here on earth, Panginoon. For your kingdom, Father God. Tulungan mo kami, Panginoon, for us not to be limited. Tulungan mo kami, Panginoon, for us to give a blast, Panginoon, sa inyong misyon. Na hindi kami, Lord God, pipigilan ng kahit anumang sakit, Panginoon, na nararanasan namin ngayon. Lord, maraming salamat po. Ikaw ang Diyos na dakila, Ikaw ang Diyos na tunay, Ikaw ang Diyos na tapat. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, at walang-wala kang katulad, Lord God. Thank you, Jesus, for this time. And lastly, Father God, we pray right now, Panginoon, for the personal prayer requests of our dear brethren. We pray for the desires of everyone. Sige po, church. Let's have a minute or two to pray for the personal prayer request that we have. In Jesus' name. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko.
Hallelujah, Jesus. Lord, we surrender everything to your name. We surrender everything to the power of your Holy Spirit, Father God. Lord, we surrender everything, Panginoon, in your control, Panginoon, sa oras na to. Lahat, Lord God, ng panalangin, lahat, Lord, ng naisin ng aming mga puso para sa iba, para sa amin, Lord, para sa bayan, para sa church, Lord. Lord, we surrender everything to you, Father God. And as we close in prayer, Father God, Lord, alam namin na sa pananampalataya, Panginoon, may katugunan ka. Sa pananampalataya, Lord, may kasagutan ka. Sa pananampalataya, Panginoon, Lord, alam namin na ikaw ay may pagkilos na, Panginoon. And you are working in every prayers, Lord God, that we have prayed for tonight, Panginoon. At Lord, salamat po dahil alam namin, Panginoon, na hinding-hindi ka. Ikaw ang Diyos na buhay at hindi ka madamot. Ikaw ang Diyos na tumutugon sa kanyang mga pangako, Panginoon. And Lord, right now, we thank you for your faithfulness. We thank you for your goodness, Father God. We thank you for your love, your grace, and your compassion to each and every one, Panginoon. At Lord, tulungan mo kami that as we wait, Lord God, while we wait, Panginoon, may we wait with faith, Father God. May we wait actively, Panginoon, in serving you. And may we wait, Father God, nang may buong pusong nananampalataya at sumasamba sa Diyos na buhay, sa Diyos na tumutugon, sa Diyos na dakila at sa Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Thank you, Jesus, for your love. Thank you, Lord, for your goodness, your faithfulness. And Lord, ikaw lamang ang Diyos na patuloy naming sasambahin, patuloy naming aawitan at pupurihin. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba, sa iyo ang lahat ng kadakilaan. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun po. Good evening po sa everyone. Ayun. Bago po tayo dumako sa offering, I just want to share this verse lang po. Sabi po sa Psalms 54:6, with the free will offering, I will sacrifice to you. I will give thanks to your name, O Lord, for it is good. So, ayun. Sinabi po to ni David nung time na chase po siya ni Saul. So, isipin niyo po yun, no? Di ba po, nung chase ni Saul si David, ibig sabihin, gusto niyang patayin si David. Pero yung ginawa ni David ito, sabi niya, with the free will offering, I will sacrifice to you. I will give thanks to your name, O Lord, for it is good. Hindi naman inisip ni David na, tawag dito, hindi niya inisip na bakit ganun, Lord. Pero still, mas gusto niya pa rin na, alam niyo yun, i-acknowledge si Lord na siya yung Lord and Savior niya. Kasi minsan tayo ganun pag nasa trouble tayo, lagi natin iniisip, Lord, bakit? Yung may ganun tayong thoughts na, Lord, bakit ganito yung ganun? Pero minsan, yung time na yun, na-realize kasi ni David na yun yung part ng struggle niya na kailangan niyang maging malakas. Amen? Kasi, tawag dito, yun yung temptation na parang pwede niya namang anuhin si Saul Kasi, many times naman na pwede niya nang patayin si Saul, pero hindi niya ginawa kasi yung gustong ituro sa kanya ni Lord is lumakas si David kasi siya na yung magiging king. Amen. Kaya yung sinabi dito ni David na with a free will offering, I will sacrifice to you. I will give thanks to your name, O Lord, for it is good. Alam kasi ni David kung ano yung nakakabuti. Amen. Minsan kasi yung alam nating nakakabuti, nakakasama pala yun para kay Lord. Nakakasama pala yun sa ministry natin, na nakakasama. Minsan, yung heart natin nasa good soil, pero yung mismong tayo, wala. Minsan, yung actions natin hindi nagtutugma dun sa heart na meron tayo. Amen. So, ayun po, wag natin kakalimutan na yung ministry, hindi po siya obligation or responsibility. Tinanggap po natin yung ministry natin kasi free will natin siyang tinanggap. Free will natin siyang tawag dito, tinanggap kay Lord. Amen. And nasa sa atin na po yung tawag dito, yung kontrata natin kay Lord
na gawin to, na Lord, sa'yo pa rin to. Amen. So, ayun po, pray po tayo. Yes, Lord, the Heavenly Father, maraming salamat, Lord, for this night, for this prayer night, Lord God, na pinagkalob niyo sa amin, Panginoon, Lord. Maraming salamat po dahil kayo po, Lord God, ang siya nagpapaalala sa amin, Lord God. Ano po yung katumbas ng free will, yung kahulugan niya, Panginoon, Lord God. Freedom ba to, Panginoon, or prison, Lord God? Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil right now, Panginoon, nagkakaroon kami ng freedom to follow your law, Panginoon, to follow, Lord God, your commandments, Panginoon, Lord God, kung ano ba yung gusto nyong sabihin sa amin, Panginoon. Lord God, minsan akala namin freedom pag gumagawa kami ng kasalanan, Panginoon. But Lord, di namin napapansin, nagiging prison na kami ng mundong to, Panginoon, Lord God. Lord, help us, Panginoon, to dig deeper, Panginoon, dun sa salita mo, Panginoon, dig deeper sa relationship, Panginoon, na binigay ninyo sa amin, Lord God. And Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas makapagbigay pa, Panginoon, sa iba, Lord God. For Lord God, the Son of Man, Lord God, did not come to serve, Panginoon, but He came to serve, Panginoon, Lord God. Tulungan niyo rin pong maging ganun yung puso namin, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. And Lord, right now, Panginoon, maraming salamat for work, businesses, Panginoon, studies, Lord God, opportunity na pinagkakalob niyo sa amin, Panginoon, at maraming salamat sa pag-bless ng buhay namin, Panginoon. Sa inyo na pong muli, Panginoon, lahat ng papuri pa sa salamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Magbigay na bestang ialay, may ngiti sa labi, awit na papuri. Tayo'y magtanim ng mayroong aanihin, pagpapala ng Diyos ay maangking mong lubon. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay, ng siksik, liglig at umapaw. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay, ng siksik, liglig at umapaw. Ng siksik, liglig at umapaw. Tayo po tumayo. Amen. Hallelujah. Marami po salamat sa nag-stay ng prayer night. Amen. Ginagawa na nilang Don't Watch yung prayer night natin, no? Nakakalimutan yata nila na prayer night ito, no? Ayan. So, thank you po sa nag-stay kahit po medyo napahaba ang ating prayer at ang ating word. Napalakpakan po natin si Lord dahil napakabuti niya. At ayan po, para po makauwi na tayo manalangin. Closing prayer po natin. Lord, maraming salamat sa gabing ito at sa pag-iwahiwalay namin, Father God. Patuloy mo kaming agabayan, ingatan, Panginoon, at protektahan, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa salita na binigay mo sa amin sa gabing ito, Panginoon. At dalangin namin, Father God, is matuto kaming magpasakop at maintindihan namin, Lord God, at mahalin namin, Lord God, ang aming mga ministeryo, Panginoon. Maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Patuloy ka namin dinadakila, dinadamba, na minamahal at iniibig, Panginoon. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, church, and God bless.